makapanayam ng ating kasamang si Emil Carion, si Father Arnold Abelario, tungkol sa relocation ng informal settlers sa Maynila at iba pang karatig na lugar. Magandang umaga sa iyo, Emil. Maraming salamat sa iyo, Viv. Nandito nga po ang ating kaibigan at suki dito sa Balitaan, si Father Arnold Abelardo, CMF, or mga Claretian Missionaries, para bigyan tayo ng bagong update tungkol sa kanyang advokasya sa pamilya ng mga relocatees o mga relocation site families. Padre, magandang umaga at happy birthday po. 22 na daw kayo. Magandang umaga, Sir Emil, at sa lahat ng mga nanonood ngayon at nakikinig sa atin. Tama ka doon, ngayon ay patuloy yung ating advocacy sa mga relocatees, sa dadating mga informal settlers. Ngayon po ay nandoon na sa Montalban. So meron tayong mahigit na 20,000 household o 20,000 families. At doon ay sa araw-araw na parte ng misyon ng mga Claretians doon ay paano ba gawa ng paraan, ihanap ng makapag-aral yung mga bata at yung mga nanay at mga tatay, pwede kaya silang halamanan. Dahil kuminsan, mahirap ang buhay sa relocation site. Halamanan, at mukhang meron din kayong programa sa environment, tree planting, at meron pa kayong bagong site na tinatayo. Ano po yun? Ang nakakatawa doon, Sir Emil, sa linggong darating, September 15, at iniimbitahan ko rin ng ibang mga tao, magkakaroon kami ng bamboo planting. Bamboo planting. Dahil merong isang foundation na ALC Foundation at ang DNR, ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Gusto naming i-promote ang pagtatanim ng puno, pagtatanim ng halaman para sa protection ng ating environment. So, magtatanim kami ng 1,000 kawayan. 1,000? 1,000 kawayan. Papaikot namin doon sa tabing ilog para lang kung dumating ang habagat, merong hahawak doon sa lupa. At pagkatapos, sa tulong at partisipasyon po ng DNR, kami ay magtatanim ng mga bungang kahoy tulad ng guyabano, liputi, at saka yung mabolo o yung kamagong na tinatawag. At yun ay dun sa patabing bahay ng mga tao. Para ilang taon na lang, pwede silang umani ng guyabano, ng liputi, at saka iba't ibang prutas. Ito'y pwede nilang consumption para sa kanilang sarili, sa pamilya nila. Pwede rin pag naging large scale na po yung production, income generating. Yes. Nung nagsimula kasi ako dyan, meron ako isang kaibigan, si Jenny Munar. Binapasyal ko siya doon nung makita niya yung relocation site. Nakita niya, merong isang dump site. At doon sa dump site niya, merong isang alley na naghahalongkat ng mga basura. Alam namin kung ano yung ginagawa. Yung pala, siya pala yung nagpapagpag ng mga basura ng gulay at kung ano yung maisa-save pa niya, lulutuin niya para sa kanyang mga anak. So doon nagmula yung aming, sabi namin, ano kaya kung i-promote natin yung organic farming, pagtatanim ng gulay. So ngayon, merong mga bakanting lupa doon sa relocation site at sabi na, so nagtanim po kami ng okra, ng sitaw, ng talong at iba't iba pang gulay para makatulong doon sa mga magulang doon na nandoon sa area. So, mas matutuon sila sa pagkain ng organic products? Yes. Imbes na pork? Imbes na pork. Alam mo, maraming taong bayan sa pork. Kaya po ako, umiiwas na rin ako sa pagkain yan. Ngayon po ay magugulay na lang ako. Si Father ay magugulay na lang muna. Mahirap ang buhay. So ano po ang inyong pinakasentro ng inyong celebration sa Sabado, sa Linggo, maliban sa inyong ika-22 kaarawan? Yes, my Lord. Ang sentro po ng aming celebration sa Linggo ay yung aming pagbe-bless ng tinatawag naming Bahay Ugnayan. Bahay Ugnayan. Nandito sa ating ngayon. At itong Bahay Ugnayan na to ay gawa sa kawayan. Yun. Kasalukuyan namin tinatayo ngayon. At yung kawayan na ito, diyan kami magmi-meeting, magkakaroon ng feeding, at yun, at
malay nyo, imbitahan ko ang PTV4. Mag-involve kayo sa feeding doon ng mga bata na Opo. talaga minsan malnourished sila. So kaya yung mga anchor natin dito na mababait. Oo, si Audrey po, nagvo-volunteers. Oo, yung mga kasama niyang magagandang anchor. Si Vivian pwede at si silang Pia, tumulong. At kasama po ng pagtatayo namin ng Bahay Ugnayan na Kawayan, yun ngang focus namin doon ay yung paano magtatanim pa ng maraming puno. So talaga yun ay hindi lang babad sa ating mga komunidad, pati yung pag-angat Yes. sa kamalayan ng ating mga, ika nga ang ating apostolate talagang pinapaangat nyo pa. Yes, Sir Emil. Yung pagpapaangat, halimbawa, okay, nandun yung mga tao sa relocation site. Okay, paano kaya natin silang mabibigyan ng livelihood training? Yeah. So, gumagawa po kami ng mga teaching sa kanila, paano silang matutong gumawa ng mga bag, yung mga beads, paano sila makagawa ng beads na later on, pwede nilang i-promote at pagkakitaan. Yung organic farming po na dinevelop namin doon, ay yung tanim nila, yung flat nila na yon, sa kanila na yon, ano man ang anihin, kanila, pangkain nila. So ang At kung madami pa silang anihin, pwede nilang ibenta. May kangkong, may talong, at okra nga. So meron pang additional income para sa mga tao doon sa area. So ang pagsasabuhay nyo ng Vatican II at yung panawagan ni JP2 na adjournamento ay hindi lang sa pananalita, kundi sa pagsasabuhay. Ganun ba? Yun po yung sinasabi nga ni Pope Francis ng ating Papa ngayon. Sabi niya, mga pare, mga madre, lumabas kayo ng inyong mga kumbento, lumabas kayo ng inyong mga comfort zones at pumunta si Kristo sa piling ng mga dukha. Ayan po yung aming ginagawa mga Claricians. Pupunta kami kung nasa inyong pangangailangan, nakikipamuhay. Ako po halimbawa ay 3 araw na mahigit, nandun ako sa relocation site para tumulong doon sa mga tao, nakikipamuhay doon kahit kuminsan ay kulang sa tubig o ilaw. Pero masaya po yung buhay doon dahil kasama namin yung mga kabataan at yung mga katandaan. At pagka sa linggong ito, marami kaming mga youth na magpa-participate, mahigit 1,000 mga kabataan na magtatanim ng puno. Mailagay nila sa isip nila na meron kaming partisipasyon. May iba't ibang agency po na tutulong sa atin dyan, ang DNR, ang NHA, ang kapulisan. Meron ding mga nasa korte, sila judge sa Baguio, mga pulis, sila Joy Crisostomo, yung kakilala natin, para tumulong sa pagtatanim at pagpopromote na ikabubuti ng ating komunidad. Okay, ang inyo pong panawagan at mensahe bilang pagsasara sa inyo pong manonood at mga tagahanga ngayon sa balitaan. Well, para po sa ating mga kababayan, lalo-lalo na ngayon sa panahon ng kagipitan, meron tayong kinakaharap ang ating bansa, mas siguro kailangan nating magkaisa, yung pwede nating magawa para tulungan natin yung mga mahihirap nating kababayan. Yung hindi lamang awa, kundi ako ba bilang Pilipino, ano yung pwede kong gawin para maiangat ko yung antas ng aking kapitbahay, ng mga maralitang tagalunsod, yung mga nasa relocation site, yung mga ibang mga katao natin, taong simbahan, taong gobyerno o mga private citizen, meron po tayong bahagi at meron tayong magagawa. Kailangan natin ng isa't isa dahil sabi nga ng isang awit, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Maraming salamat po si Father Arnold Abelardo, isang Clarician missionary na aktwal na isinasabuhay ang kanyang paniniwala at pinag-aralan sa relihiyon na ngayon ay napapanahon din sa ating bansa.